sa tingin ko, hindi sapat na magkaroon ng reforestation. Minsan yung reforestation pa nga, monospecies, no? Mas gusto natin yung iba-iba, yung native species natin, siya sana yung mapatubo ulit. May mga pag-aaral na ginawa mula sa isang na-abandon na at na-reclaim na mining site, 15 years na, pero walang wood trees na tumubo doon. Kasi yung nutrients doon sa lupain na yun, na kung saan nagkaroon ng mina, hindi sapat para tumubo yung mga forest species na yon, ano. Pagkatapos yung pang-effect din noon downstream dun sa rivers at saka sa coral reefs, no. Paano mo babawiin yung mga epekto na yon? Na alam natin pag coral reef yan ay daan taon bago siya talagang maging productive. Kirby. Attorney Mark, may lipat naman tayo sa social networking sites na, no? May katanungan sa Twitter account natin, ano daw po ang pinagkaiba ng open pit mining sa iba pa pong uri ng pagmimina sa ating bansa? Si Professor, tanungin natin. Yung open pit Go ahead, bro. Okay, bro. Yung open pit mine, open siya, nasa surface siya, no? So, karamihan ng mga mineral na mababaw, nasa tabing ilog, open pit mining method yung ginagamit. So, ikumpara mo to sa mga underground, malalalim, no? And hindi practical na hukayin mo na bukas siya. So, yung karamihan ng malalaking mina kasi open pit nag-uumpisa yan. Pero habang lumalalim, minsan nagpapalit ka ng tinatawag na mining method, no? Nag-underground ka. Karamihan ng mga mina, incidentally, ay open pit. Attorney Mark, uling katanungan na lang po, galing naman sa Trinity University of Asia, si Rigor Dumlao. Rigor? Magandang hapon po sa inyong lahat. Nasabi po na naibibigay po ng gobyerno ang mga benepisyo sa mga minero. Ang aking pong katanungan, ano-ano po ba dapat ang makukuhang benepisyo ng mga minero? Direktor, ano po ba yung benepisyo at hindi para hindi na lang sila, kasi yung mga pamilya niyo, mga tatay, mga nakukulong minsan doon sa pit. Ano po ba ang benepisyong mandated by law? Ang pagtrabaho sa mina ay tulad din sa pagtrabaho sa ibang industriya. So, kung ano yung normal na natatanggap na benepisyo ng mga minero, yun din natatanggap. Ang kaibahan nga lang ay mas mataas yung risk sa safety sa mina. Kaya kadalasan ang yung mga friends benefits nila mas mataas. Ayon sa isang survey, medyo mas mataas yung salary level ng mga minero kumpara sa ibang industriya. Sa mga labor. Lalo na pagka sa mga supervisory, nabanggit ko nga kanina, kung ikaw ay geologist o mining engineer na tulad ko, kung ang sweldo ko sa gobyerno ay 30,000 a month, sa mina, posibleng 100,000 a month. Baka 300,000, Director. Hindi ko na nilalakyan. Director, is there a move po para, kasi di ba sa pag-asa, yan din na nagiging problema. Meron po bang move ang ating pamahalaan para dagdagan ang sweldo o benepisyo ng mga nasa sektor ng geosciences para naman po madagdagan itong mga miyembro ng inyong Yung mga kagawaran? geologists, kulang na kulang. Ang approach po namin ngayon na scholarship muna. Nagbibigay kami ng scholarship sa mga papasang mga estudyante sa college. Libre lahat, may allowance pa para lang kumuha ng geology, mining engineering. Sa ngayon po, ang MGB ay merong 18 slots sa scholarship. Ang DNR ay 20. Ang mining industry, sa tingin ko, meron silang mga 35 na scholarship. Taon-taon po lumalaki para lang po dumagdag yung mga graduates sa geology at obligado silang magserbisyo sa amin. Okay. Pero napag-usapan na rin, Cathy, yung benepisyo. Gusto kong balikan yung question kanina nabanggit ni Sir Caloy na minsan yung dato na tumanggap ng benepisyo ay hindi talaga pinamimigay sa kanyang community. Gusto kong tanungin si Ms. Jafar, meron po bang move na para pag-usapan ng mga indigenous community kung sino talagang may karapatang tumanggap niyan at paano po dapat hatiin yung mga benepisyong yan sa komunidad? Sa ngayon, ginagawan ko na ng paraan yan. Kasi mag-iisang taon pa lang ako dito. Kaya hindi pwedeng ipamigay lamang sa iilang dato na sila lamang ang yayaman. Tapos hindi magbenepisyo ang iba pa. Kaya ngayon gumagawa kami ng paraan para to avoid corruption. Gumagawa kami ngayon ng census
Sa bawat ancestral domain, CADT, land, kailangan mabilang namin ang husto kung ilang pamilya ang nakabuo doon, kung ilan sila sa komunidad, para pantay-pantay ang distribution sa bawat pamilya. Pero, mas mataas syempre yung mga na may trabaho sa kumpanyang ito. Ganun Okay, ang so ginagawa inventory, Aside from the share po mula dun sa kinikita sa pagmimina na nabibigay sa ating mga indigenous communities, ano pa po ang ibang mga programa kung meron po itong mga mining companies para naman po mabenepisyuhan itong may mga tunay na nag-aari nitong ancestral domain na kanilang pinagmiminahan? Magandang katanungan yan. Nagpapasalamat ako kasi meron palang mga programa ngayon para sa mga kababayan natin, mga scholarship. Kaya magandang programa siguro ito na mag-benefit ang mga IP ko para sa scholarship training here and abroad to be an expert in not only in geology, in agriculture, para maging mabantayan naman nila ang sarili nilang karapatan na sana sila ang magbenepisyo. Hindi lamang ang mga ibang Pilipino, kundi itong mga IP na nakakaranas ng mga injustices sa bansa natin. Gusto ko tanong, since IP, yung question na naiwan natin kanina, Director Leo, paano kung payag yung IP, tutol yung LGU or the other way around? Ano ang solusyon na nakikita natin para sa mga ganong sitwasyon? Isa po yan sa mga conflicts na hinaharap natin sa pagmimina. Dahil sa under ho sa IPRA, kailangan po yung tinatawag na free and prior informed consent para po payagan natin ang isang mining project. Ibig po sabihin, nasa kanilang decision kung ang isang parte ng ancestral domain ay papayagan natin na magkaroon ng mina. Sa isang banda naman, ang sinasabi po ng local government code, ang pagbukas po ng mining project kailangan na may approval ng sanggunian. So, kasamang Mark, hindi ko muna sasagot yan, but yan po yung isang direction ng EU79. May provision po doon tungkol sa consistency ng local saka national laws, pati po yung mga human conflicts po na yan ay kasama po sa gusto nating ma-address. So hindi lang pala geologist ang kulang na, kailangan din nila ng mga mediators and arbitrators. Cathy, napakarami po talagang dapat pang atupagin dito sa industriya to. Okay, umpisahan na natin. Kaya lang marami pa tayong dapat tanungin. Pero umpisahan na natin ang ating wrap-up kasi kulang tayo sa oras. Umpisahan natin mula dito sa ating kanan kay Director Leo Hasareno mula sa Mines and Geosciences Bureau. Maraming salamat, Mark at Cathy. Ang importante lang po na maipaabot sa mga kababayan natin, ang pagmimina po ay isang sektor na tinutukan ng administrasyon. Nagdesisyon na po ang administrasyon na ito po ay ipagpatuloy, ipurso, subalit sa ilalim ng paradigm ng responsible mining. Pag sinabi natin responsible mining, ay isang pagmimina na hindi lamang nakakatulong sa pag-angat po ng ekonomiya, kundi ay kasama rin po dito yung pag-angat ng kabuhayan ng komunidad at yun yung pagbigay ho ng protection sa environment. Kung hindi po responsible mining ay hindi po natin papayagan ng pagmimina sa bansa natin. Okay. Maraming salamat, Director Leo. At sana po, minagdadasal po namin yung trabaho sa MGB dahil napakabigat po ng talagang inyong role na ginagampanan. Tsaka sana po dumami pa ang inyong mga miyembro para matulungan kayo sa pagmamonitor dito. Opo. At susunod po, magbibigay na kanyang huling mensahe from the Research Department of the Haribon Foundation, Ma'am Marivic Fajardo. Salamat sa pagkakataong ito. No? Sa ganang amin, ang usapin ng minahan ay napakalawak, multi-stakeholder talaga ito. Hindi lang ito sa mga IPs, hindi lang ito sa local government. Yung community na naapektuhan, hindi lang doon mismo sa locality kung saan nangyayari yung pagmimina. No? Kasi yung ecosystem services, yung tubig na pinanggagalingan ay yung groundwater, ano yung epekto nun sa iniinom natin? Anong epekto sa hangin? Yung kalusugan natin at saka yung hanap buhay ng iba na hindi nakatira doon, downstream, kailangan i-consider lahat ito sa pagdesisyon kung kailangan bang magmina tayo o hindi. Yan po, si Ma'am Pajaro at hindi po pala F at P. Okay. Okay, sumunod naman po mula naman sa Alyansang Tigil Mina, si Mr. JB Garganera.
Marami pong salamat sa pagkakataong makapagbahagi. Palagay ko po yung gusto naming mensahe ay kung magkakaroon man ng desisyon na pagmimina, dapat may dalawang elemento na titingnan. Ang national government, local government o yung mga komunidad na maapektuhan. At yun na yung kapakinabangan at yung kaunlaran. Saan ba tayo mas makikinabang? Magdadala ba ng mas malaking kapakinabangan o benepisyo yung pagmimina? Kung magdadala siya, maaari nating sabihin, sige, magmina tayo. Pero kung siya ay magdadala ng kasiraan at hindi siya magiging tulay para sa kaunlaran, palagay ko naman may karapatan din na pigilan at huwag payagan yung pagmimina. Maraming salamat po. At dumako po tayo dito sa kaliwa from the University of the Philippines. Siya po ay isang engineer ng Mining, Metallurgical and Materials Engineering, Assistant Professor Sir Gabriel Pamintuan.